ng kanyang nilikha upang ang mundo ay mapanatiling paraiso sa lahat ng tumahad sa liyano. Ang daigdig ay isang mapayapang kublihan sa taganas ng tao. Ngunit hindi lamang ang kapaligiran at mga sansinungkot, gayon din ang ating karatig bayan, ang ating kapwa. Subalit, sa pangkasalukuyan nating mundo, ay sumasaliwat sa kahulugan ng pagiging isang tagapangasiwa. Ito ang ating mundo, puspos ng buhay, nagsisilbing kahatig sa bilyong-bilyong tao, puno ng buhay, ngunit nababalot sa matinding suliranin. Ito ay ang kakapusan ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay at higit sa lahat, ang katarungan. Ang mga inosente nakukulong, ang mga mahihirap natataboy, at ang naliligaw ay tuluyang inilalayo sa tamang landas. Ang mga taong pinakamaliit sa ating lipunan ay nauuhaw sa maginhawang buhay. Araw-araw silang humaharap sa pagsubok na paghanap ng pagpuno ng sikmura at lugar na pagtutulugan. Sila'y namumuhay lamang sa panlilimos ng donasyon. Hindi nila nadadanas ang pagpasyal at pagpapahinga dahil parati silang gumagalaw para mabuhay. Higit sa lahat, sila itinakwil ng mga patente at karapatan ng tao, subalit sila'y mangmang at maliit sa mga mata ng tao. Sa kabilang dako, ang mga nalipol sa ating lipunan ay ang mga naiwan, naligaw at pinakamalungkot. Sila ay ang mga lolo't lola, mga bata na nainiwan na lamang sa bahay ng matatanda o sa bahay ampunan. Tuluyan silang umaasa at nagdarasal na may bumisita sa kanila na kaanak. Sa kasamaang palad, ang hinihintay nila ay hindi nadadalaw. Dahil sa ganon, sila'y nagkakapos sa oras at pag-aaruga ng mahal sa buhay. Sunod ay ang mga mayayaman na sa kanila na ang lahat, salapi, sasakyan, bahay, palamuti, negosyo, at mga mamahaling bagay. Ngunit sila ay nananatiling malungkot dahil nagkukulang sila ng pagmamahal. Sumusunod ay ang mga simpleng tao at tinaboy ng kapwa nila dahil sila ay kakaiba. Sila naman ay kinapos sa pagtatanggap ng sambayanan. Ikatlo ay ang mga taong sa mga mata ng nakararami ay walang halaga sa mundong ito, kaya't sila ay tinataboy at inilalagay sa huli. Sila ang mga munting mga bata, matatanda at simpleng tao na inilalagay sa hulihan ng lahat dahil hindi ka nais-nais sa pisikal na kaanyuan o sa emosyonal na kaanyuan. Araw-araw silang malungkot na naghihintay sa likuran upang matapos ang lahat. Iniisip nila ang dahilan kung bakit sila namumuhay sa daigdig kung wala naman silang magiging silbi sa pamayanan. Ngunit nais lamang nilang mabilang sa mga tipon ng tao dahil hindi maisama. Sila ang nagkukulang at nauuhaw ng makatakam ng pagtanggap at pagmamahal. Tatapwat hindi sila mawawala sa lipunan dahil sila ang nagbibigay ng paraan para mamalagi ang salita ng Diyos. Ang maaari lang nating magawa ay matulungan sila at kahit papaano ay maibsan ang nadaramang nilang sakit at kalungkutan. Tayo ay naninirahan sa isang mundo na nagsisilbing tirahan ng lahat o common home para matulungan natin ang
mga nangailangan. Marapat tayo ay mayroon isang karaniwang panukala o common plan. Binigyan tayo ng pagkakataon na pumili ng ating aksyon. Gamitin natin ang pribilehiyo na ito para makatulong tayo sa iba. Dahil tayo at tayo lamang ang mga tanging nakapagbibigay nito. Tayo mga tao na may kakayahang mag-isip para sa sarili, di tulad ng mga hayop ang alam lamang ay pumatay at kumain at magparami. Tayo biniyayaan ng Diyos para magmahal at alagaan at magbigay ng pag-aaruga sa mga taong tulad natin. Walang sino man ang makapagbibigay sa atin ng pagmamahal, pag-aalaga at pag-aaruga, kundi tayo mga tao. Tayo na nangingibabaw sa mga uri ng buhay sa mundong ito. Dapat din tayo magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ang ginagabayan niya sa ating araw-araw na paglalakbay sa mundong ito. Dapat nating pangalagaan ang isa't isa at mahalin ang ating mga kapwa. At sa ganoon, makakapagbahagi tayo ng magandang simula at kinabukasan ng mga nangangailangan. Sila ay magkaroon ng pag-asa at mas malalim ng pananampalataya. Dahil alam nila ang Diyos ay kanilang karamay sa anyo ng ating munting pagtulong.